Sa isang maliit na baryo na napapaligiran ng makakapal na puno at masukal na kagubatan, may isang lumang kubo na matagal nang iniiwasan ng mga tao. Sabi ng mga matatanda sa lugar, may nakatira raw doon na isang matandang babae na bihirang makita sa araw. Tahimik lang ang kanyang kubo sa umaga, pero kapag sumapit na ang gabi at tahimik na ang buong baryo, may mga kakaibang bagay na nangyayari. May mga nakakarinig ng mahinang pag-usal ng mga salitang hindi nila maintindihan. Minsan naman, may nakikitang usok na lumalabas sa bintana ng kubo, kahit wala namang apoy sa loob. Isang gabi, may isang binatang nagngangalang Daniel ang napadaan sa gilid ng kagubatan. Pauwi na siya noon mula sa trabaho sa kabilang baryo. Madilim na ang paligid at tanging liwanag lang ng buwan ang gumagabay sa kanyang paglalakad. Habang naglalakad siya, napansin niyang may mahinang liwanag na nanggagaling sa lumang kubo. Naalala niya agad ang mga kwento ng mga matatanda pero nanaig ang kanyang kuryosidad. Dahan-dahan siyang lumapit sa kubo at sumilip sa maliit na siwang ng dingding. Sa loob, nakita niya ang matandang babae na nakaupo sa sahig, napapalibutan ng mga kandila na dahan-dahang kumikislap sa dilim. Sa harap niya ay isang malaking kawa na may makapal na usok na parang may sariling buhay. Hawak ng babae ang isang mahabang kahoy na tila ginagamit niyang panghalo sa loob ng kawa. Habang umiikot ang usok sa hangin, parang may mga hugis na nabubuo sa loob nito. May mga manikaring nakapaligid sa sahig, bawat isa ay nakatali ng mga sinulid at tila may mga simbolong nakaguhit sa paligid. Hindi mapigilan ni Daniel ang kanyang kaba. Pakiramdam niya ay may mali sa kanyang nasasaksihan. Biglang tumigil sa paggalaw ang matandang babae. Unti-unti siyang napalingon sa direksyon ng dingding kung saan nakasilip si Daniel. Kahit walang bintana o butas na sapat para makita siya, tila alam ng babae na may nagmamasid. Dahan-dahang umiti ang matanda. At sa malamig na tinig, sinabi niya, "Alam kong may nanonood." Napatras si Daniel sa takot. Mabilis siyang tumakbo palayo sa kubo nang hindi na lumilingon pa. Kinabukasan, ikinuwento niya ang nangyari sa mga matatanda sa baryo. Tahimik silang nakinig sa kanyang kwento at pagkatapos ay sinabi ng isa sa kanila ang isang bagay na lalo pang nagpatindig ng balahibo ni Daniel. Hindi ka dapat lumapit sa kubong iyon. Dahil ang matandang nakatira doon matagal nang wala sa mundong ito. At hanggang ngayon, kapag sumasapit ang gabi sa baryong iyon, may mga nakakarinig pa rin ng mahinang pag-usal mula sa loob ng lumang kubo sa kagubatan. At minsan may nakikitang usok na dahan-dahang umiikot sa bintana na parang may naghahalo pa rin sa loob ng isang lumang kawa. Kung makarinig ka ng mahina na pagbulong sa gitna ng gabi, huwag kang lilingon agad. Dahil may mga bagay na mas mabuting hindi mo makita.